Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, itatakal natin si Newton-Raphson method gamit yung ating calculator. Okay, so bago yun, i-recall natin ano ba meron sa ating Newton-Raphson method. So, si Newton-Raphson method ay isang numerical solutions na ginagamit natin para makapag-solve ng mga roots of nonlinear equations. Meaning, meron lang tayo isang variable na si x. Then, yung x natin na yun ay marami tayong values. So, meron tayong dalawang methods na ginamit. Una, yung si bisection method. Pangalawa, itong si Newton-Raphson method. Ang pinag-iba ng dalawa sa ating bisection method, meron tayong dalawang initial guess na yung ating value ng x ay nasa may pagitan ng dalawang initial value natin na yun. Samantalang sa Newton-Raphson method naman, isa lang ang kailangan natin na initial guess natin. Then, ang ginagawa natin sa dalawang methods nito ay nagkakaroon tayo ng iteration para makuha natin yung value ng x natin. So, ito yung step by step na ginagawa natin sa ating Newton-Raphson method. Una nga, kailangan magkaroon tayo ng initial guess natin. Okay, yung magiging value natin na x, kung marami man tayo na value na x, ay nakadepende kung ano yung ating initial guess. So, sa pangalawang steps ng ating Newton-Raphson, ginagawa natin ay kinukuha natin yung next possible value ng x natin. So, para mangyayari yun, ang ginagawa natin, yung ating initial guess ay may-minus natin doon sa may function niya over sa kanyang first derivative. Then, ako naman makukuha mong value ay yung ating next possible na value ng x natin. Then, para malaman mo kung tama ka, kailangan yung function niya ay mag-equal sa may 0. Kasi kung hindi, kailangan ulitin natin ulit itong ating step na ito. Pero this time, imbis na yung ating initial guess, yung gagamitin natin dito, yung ating next value na ng x ating gagamitin. Then, ayun, paulit-ulit lang natin siyang gagawin hanggang sa maging 0 na yung ating function ng x natin. Okay? Hindi na naman malaman kung nakuha mo na yung value ng x. Basta ba paulit-ulit na lang nakuha mo value ng x, ibig sabihin, ayun talaga yung value mo ng x. Bakit? Kasi nga, di ba, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung function ng x na mag-equal siya sa may 0. Then, nandito, di ba, yung ating f of x. So, pag nag-0 yan, so wala kang kailangan i-minus doon sa may initial guess mo. Kuha. Kung napapansin nyo sa ating Newton-Raphson method, meron tayo dito na f prime of x. Kung kaya, dapat alalahanin natin yung ating natutunan sa ating differential calculus. So, nandito yung ating differentiation formula sa ating algebraic function, trigonometric function, pati na rin sa ating logarithmic and exponential functions. So, lahat ng yan, kailangan nating tandaan para sa ating Newton-Raphson method. Okay? So, napakadami, di ba? So, paano kaya gagawin natin para di natin kailangan sa ulihin yan? So, para di natin sa ulihin yan, pwede tayong gumamit ng calculator techniques nga. Okay? Dahil sa ating calculator, kaya natin ma-solve yung value ng ating mga first derivative. Okay? Halimbawa, given tayo ng function na x minus 2 sin x. So, kung pa-follow natin itong formula natin sa ating Newton-Raphson method, kailangan natin malaman yung ating f prime of x, diba? So, ang ating f prime of x ay equal sa may 1 minus mo sa may 2 cosine na x natin. Then, kailangan natin, di ba, na initial value. So, ang ating initial value ay si 1. So, gagawin mo dyan, i-substitute mo lang yung 1 sa ating function, pati na rin sa ating first derivative para makuha natin yung value nila. So, huwag kayong malito dito yung 1 dito, saka yung 1 dito. Yung 1 dito, substitute mo nga yung initial guess mo dun sa may x natin, samantalang itong 1 mo na to ay yung ating naka-first derivative. Ayun, huwag nyo rin kalimutan, nakabag tayo naka-trigonometric function, kailangan yung ating calculator ay nakarad. Then, pag nakuha mo na yan, si f of x mo, saka si first derivative mo, pwede mo na kayo substitute yan dito sa ating formula sa ating Newton-Raphson. So, initial guess mo ay si 1, minus mo dun sa f of x over mo sa may f prime of x natin. So, ito na yung yung next possible value ng x natin. So, hindi pa yan yung ating pinaka-value ng x kasi kapag ginawa mo kanyang function, hindi pa yan mag-equal sa may 0. So, kailangan mo siyang palit dito sa ating x of n, minus mo siya dun sa function niya, over niya mo sa may first derivative mo ng paulit-ulit hanggang sa mag-0 na nga ang iyong function. Paano nga ba hindi natin kailangan sa ulihin yung ating derivatives? So, gamitin natin yung ating derivative function ni calculator para masulit natin yung bili natin sa kanya, di ba? So, ayun, paano nga ba gagawin doon? So, gagawin na natin, click na natin yung sheet, then pinitin mo itong nasa may integral natin para lumabas itong derivative function natin na ito. Then after nun, ang gagawin mo lang gawin, i-type mo lang yung function mo sa may loob, okay? Yung f of x natin. Dapat nasa isang side lang sila ng ating equation. So, careful lang tayo sa mga parentheses natin. Kailangan tama yung ating pagpaparentheses para hindi tayo magkaroon ng syntax error. Okay? Then after nun, kailangan mong gawin ay input mo ngayon yung initial guess mo doon sa may baba natin na to. So, ay, ilagay mo dyan yung ating initial guess which is si 1 natin. Ayan, tandaan mo daw, hindi daw yan shift solve. So, hindi mo kailangan pinitin si shift, then magsosolve ka. Kailangan mo lang gawin ay pinitin mo lang si equals. Then, after mo pinitin si equals, ibibigay niya na ngayon yung own value ng first derivative ng function mo. Okay? Tandaan nyo lang, ayan, yung sabi ko kanina, na kailangan, dapat meron kang r dyan kasi nga tayo ay naka-trigonometric function. Okay? So, mapapansin nyo parehas lang yung na-solve natin kanina dito sa binigay sa ating sa calculator. So ayun nga, hindi nyo na kailangan pambalikan yung ating differential calculus.
Okay? So, paano naman natin makuha yung value ng x mabilisan? Kasi 'di ba, alam na nga natin kung paano mag-solve ng first derivative gamit si calculator natin. So, ngayon gagawin naman natin ngayon ay magso-solve na tayo ngayon ng value ng x natin. So, ang ating unang kailangan gawin ay kailangan natin i-input yung formula ng Newton-Raphson na naka-substitute na yung ating initial value. So, ito ating x sub n, then ito yung ating function, then sa baba yung ating first derivative, yung ginawa lang natin kanina. Okay? Then next, ang kailangan nyo lang gawin ay pwede din si equals para lumabas yung pangalawang possible value ng x natin. Okay, so which is ayan, yung nasolve lang nga natin kanina, si negative 7.4727. Okay, so take note nyo lang, dapat yung ating initial guess ay na-input lang doon sa labas ng ating first derivative na function. Okay, hindi dapat natin siya sinasubstitute dito sa ating derivative na formula kasi nga mapagkakamalan siyang constant na ating calculator. Okay, so doon lang siya sa may initial guess, dun sa may function natin sa may taas, at saka dun sa isa-substitute mo na value ng x natin. Then next, ang kailangan mong gawin ay mag-move ka up or down or left or right para makakapag-edit ka ngayon ng inyong formula. Ba't kailangan mag-edit ng formula? Kasi kailangan palitan natin yung ating mga initial values o yung si 1 kanina ng ans natin na function dun sa ating calculator. Para yung previous value ng ating Newton-Raphson ay siya naman gagamitin natin para makuha natin yung next possible value ng x natin. Then, bibutin mo lang si equals. Then, lalabas na doon si 6.9351. Then, bibutin mo lang si equals. Lalabas si 16.6357. Then, equals ka na ng equals hanggang kailan? Hanggang mag-equal lang yung x ang binibigay mo. Or kumbaga, hindi na nagbabago yung value ng x mo kahit anong mangyari. So, mangyayari lang yon sa ating iteration 12 saka sa 13. Hindi na magbabago yung pinaka-value ng x mo, which is si 1.8955. So, ayun ang kailangan gawin kapag tayo nagko-compute ng Newton-Raphson gamit yung ating calculator.